Hiwa-hiwalay muna tayo. Hiwa-hiwalay muna tayo. May mga plano talaga tayo sa buhay na hindi natin alam, pinangunahan na tayo ng plano ng Panginoon, kaya nga naman kailangan na bago tayo matulog pray natin na Lord, hindi ko po alam kung ano ang plano mo sa akin bukas, kaya lahat po ipaubaya ko sa iyo dahil ikaw lamang ang nakakaalam sa lahat. Nakakalungkot at hindi inaasahan at hindi kapanipaniwala ang nangyari sa kapatid ni Sir Paul dahil wala pang 1 year nung nawala ang isa niyang ate, sumunod na naman ang isa, kaya syempre ang akala ng kanilang pamilya at dasal din nila sana makayanan niya, subalit hindi nga naman natin hawak ang ating mga buhay. Ulit Sir Paul, nakikiramay po kami. Minsan mapapatanong pa tayo sa ating mga isipan na ganun na ba talaga kapag mabait ka? Naalala ko tuloy ang aking kuya Angkay sa isa kong kapatid na napakabait ngunit maaga ding kinuha ni God, pero nga, mauunawaan din natin kung bakit nangyayari ang mga pagsubok na ito kalaunan. So, ito nga at magkanya-kanya muna ang PB team at ito pala ang plano ni Sir Paul, ang bisitahin din ang mga Aita sa Tarlac upang bigyan din ng tulong. Mag-ingat ka palagi Sir Paul, lalo na ang iyong kalusugan at gabayan ka palagi ni God. Saan punta mo? Tudamon. Alis ka na ba ng Davao? So ngayon, hiwa-hiwalay muna tayo. Hiwa-hiwalay muna tayo. So kahit umiwalay naman tayo, supportahan pa rin natin. Yes, of course. Supportahan pa rin ng isa't isa. Maiwan mo na sila kay LT and sila muna yung bahala dun. Papunta dapat kami ng Tarlac para makapagbigay din tayo ng tulong sa mga babayan po nating Aita. Na-hospital si ate ko at nakakalungkot dahil talagang hindi niya na kinaya. Kaya hindi kami tumuloy ng Tarlac. Peace.